Ang mga gawa ng mga apostol. Kabanata 15, iniligtas mula sa bilangguan. Ang kabanatang ito ay batay sa mga gawa Kapitulo 12 versikulo 1 hanggang 23. Noong panahong iyon, iniunat ni Herodes na hari ang kanyang mga kamay upang guluhin ang ilan sa simbahan. Ang pamahalaan ng Judea noon ay nasa mga kamay ni Herodes Agripa, na sakop ni Claudio, ang emperador ng Roma. Hinawakan din ni Herodes ang posisyon ng tetrarka ng Galilea. Siya ay sinasabing isang proselyte sa pananampalatayang Hudyo, at maliwanag na masigasig sa pagsasagawa ng mga seremonya ng batas ng mga Hudyo. Sa pagnanais na makamit ang pabor ng mga Hudyo, umaasa sa gayon na matiyak ang kanyang mga katungkulan at karangalan, ipinagpatuloy niya ang kanilang mga hangarin sa pamamagitan ng pag-uusig sa Iglesia ni Kristo, sinira ang mga bahay at mga ari-arian ng mga mananampalataya, at ipinakulong ang mga nangungunang miyembro ng simbahan. Ipinakulong niya si Santiago, ang kapatid ni Juan, at nagpadala ng isang berdugo upang patayin siya sa pamamagitan ng tibak, gaya ng ginawa ng isa pang Herodes na pugutan ng ulo ang propetang si Juan. Nang makitang lubos na nalulugod ang mga Hudyo sa mga pagsisikap na ito, ipinakulong din niya si Pedro. Sa panahon ng Paskwa, ang mga kalupitan na ito ay isinagawa. Habang ipinagdiriwang ng mga Hudyo ang kanilang paglaya mula sa Ehipto at nagkukunwaring matinding sigasig para sa batas ng Diyos, kasabay nito ay nilalabag nila ang bawat prinsipyo ng batas na iyon sa pamamagitan ng pag-uusig at pagpatay sa mga mananampalataya kay Kristo. Ang pagkamatay ni Santiago ay nagdulot ng matinding kalungkutan at pagkabalisa sa mga mananampalataya. Nang si Pedro ay nakulong din, ang buong simbahan ay nagsasagawa ng pag-aayuno at pananalangin. Ang ginawa ni Herodes sa pagpatay kay Santiago ay pinalakpakan ng mga Hudyo, bagaman ang ilan ay nagreklamo tungkol sa pribadong paraan kung saan ito naisagawa, anupat pinaninindigan na ang isang pampublikong pagpatay ay magiging mas lubusang takutin ang mga mananampalataya at yaong mga nakikiramay sa kanila. Kaya naman kinulong ni Herodes si Pedro, ibig sabihin ay higit na bigyang kasiyahan ang mga Hudyo sa pamamagitan ng pampublikong panuurin ng kanyang kamatayan. Ngunit iminungkahi na hindi ligtas na ilabas ang veteranong apostol para patayin bago ang lahat ng tao noon ay nagtitipon sa Jerusalem. Pinangangambahan na ang makitang siya ay inakay palabas upang mamatay ay maaaring mapuko ang awan ng karamihan. Ang mga pari at matatanda ay natakot din na baka si Pedro ay gumawa ng isa sa makapangyarihang mga panawagan na madalas na pumukaw sa mga tao na pag-aralan ang buhay at katangian ni Jesus, mga apela na hindi nila nagawang tutulan, kasama ang lahat ng kanilang mga argumento. Ang kasigasigan ni Pedro sa pagtataguyod ng layunin ni Kristo ay umakay sa marami na minindigan para sa Ebanghelyo, at ang mga pinuno ay nangamba na kung siya ay mabigyan ng pagkakataong ipagtanggol ang kanyang pananampalataya sa harapan ng maraming tao na pumunta sa lungsod upang samamba, ang kanyang hihilingin ang pagpapalaya sa kamay ng hari. Habang, sa iba't ibang dahilan, ang pagbitay kay Pedro ay naantala hanggang pagkatapos ng Paskwa, ang mga miyembro ng simbahan ay may panahon para sa malalim na pagsasaliksik sa puso at think-time na panalangin. Walang humpay silang nanalangin para kay Pedro, sapagkat nadama nila na hindi siya maiiwasan sa gawain. Napagtanto nila na narating nila ang isang lugar kung saan, kung wala ang espesyal na tulong ng Diyos, ang simbahan ni Kristo ay mawawasak. Samantala ang mga mananamba mula sa bawat bansa ay naghanap ng templo na inilaan sa pagsamba sa Diyos. Kumikinang sa ginto at mahahalagang bato, ito ay isang pangitain ng kagandahan at kadakilaan. Ngunit si Jehovah ay hindi na masusumpungan sa palasyong iyon ng kagandahan. Ang Israel bilang isang bansa ay humiwalay sa Diyos. Nang si Kristo, nang malapit nang matapos ang kanyang ministeryo sa lupa, ay tumingin sa huling pagkakataon sa loob ng templo, sinabi niya, "Narito, ang inyong bahay ay naiwan sa inyo na sira." Mateo Kapitulo 23 versikulo 38. Hanggang ngayon ay tinawag niya ang templo na bahay ng kanyang ama, ngunit nang ang anak ng Diyos ay humiwalay sa mga pader na iyon, ang presensya ng Diyos ay inalis magpakailanman mula sa templong itinayo para sa kanyang kaluwalhatian. Ang araw ng pagbitay kay Pedro ay itinakda sa wakas, ngunit ang mga panalangin ng mga mananampalataya ay umakyat pa rin sa langit, at habang ang lahat ng kanilang lakas at pakikiramay ay tinatawag sa time na paghingi ng tulong, ang mga anghel ng Diyos ay nagbabantay sa nakakulong na apostol. Sa pag-alaala sa dating pagtakas ng mga apostol mula sa bilangguan, si Herodes sa pagkakataong ito ay gumawa ng dobleng pag-iingat.
Upang maiwasan ang lahat ng posibilidad na mapalaya, si Pedro ay inilagay sa ilalim ng singil ng 16 na sundalo, na, sa iba't ibang pagbabantay, ay nagbabantay sa kanya araw at gabi. Sa kanyang selda ay inilagay siya sa pagitan ng 2 kawal at ginapos ng 2 kadena. Ang bawat kadena ay ikinakabit sa palso ng isa sa mga sundalo. Hindi siya makagalaw nang hindi nila nalalaman. Dahil ang mga pintuan ng kulungan ay ligtas na nakakabit, at isang malakas na bantay sa harap nila, ang lahat ng pagkakataong iligtas o makatakas sa pamamagitan ng mga tao ay naputol. Ngunit ang kasukdulan ng tao ay ang pagkakataon ng Diyos. Nakakulong si Pedro sa isang selda na tinabos ng bato, na ang mga pinto nito ay mahigpit na nakabold at nakaharang, at ang mga sundalong nagbabantay ay pinanagot sa pag-iingat ng bilanggo. Ngunit ang mga bolts at mga halang at ang Romanong bantay, na epektibong pumutol sa lahat ng posibilidad ng tulong ng tao, ay upang gawing mas ganap ang pagtatagumpay ng Diyos sa pagliligtas kay Pedro. Itinaas ni Herodes ang kanyang kamay laban sa omnipotence, at siya ay lubos na matatalo. Sa pamamagitan ng paglalabas ng kanyang kapangyarihan, malapit nang iligtas ng Diyos ang mahalagang buhay na binabalak ng mga Hudyo na sirain. Ito ang huling gabi bago ang panukalang pagpapatupad. Isang makapangyarihang anghel ang ipinadala mula sa langit upang iligtas si Pedro. Ang matibay na pintuan na nagsasara sa santo ng Diyos ay bumukas ng walang tulong ng mga kamay ng tao. Ang anghel ng kataas-taasan ay dumaraan, at ang mga pintuan ay nagsasara ng walang ingay sa likuran niya. Siya ay pumasok sa selda, at doon nakahiga si Pedro, natutulog sa mapayapang pagtulog ng perpektong pagtitiwala. Ang liwanag na pumapalibot sa anghel ay pumupuno sa selda, ngunit hindi pumupukaw sa apostol. Hanggang sa maramdaman niya ang paghawak ng kamay ng anghel at marinig ang isang tinig na nagsasabing, "Bumangon ka kaagad," sapat na ang paggising niya upang makita ang kanyang selda na naliliwanagan ng liwanag ng langit, at isang anghel ng dakilang kaluwalhatian na nakatayo sa harapan niya. Sa mekanikal na paraan ay sinusunod niya ang salitang binigkas sa kanya, at habang tumataas ay itinataas niya ang kanyang mga kamay ay malabo niyang namamalayan na ang mga tanikala ay nahulog mula sa kanyang mga palso. Muli ang tinig ng makalangit na mensahero ay nagsabi sa kanya, "Magbigkis ka sa iyong sarili, at itali mo ang iyong mga sandalyas," at muli si Pedro ay mekanikal na sumunod, na pinapanatili ang kanyang nagtatakang titig sa kanyang bisita at naniniwalang siya ay nananaginip o nasa isang pangitain. Muli, ang anghel ay nagutos, "Isuot mo ang iyong damit sa palibot mo, at sumunod ka sa akin." Siya ay gumagalaw patungo sa pintuan, na sinusundan ng karaniwang madaldal na si Peter, na ngayon ay pipi dahil sa pagkamangha. Nilampasan nila ang gwardya at narating ang mabigat na nakabold na pinto, na sa sarili nitong kusa ay bumukas at muling nagsasara, habang ang mga gwardya sa loob at labas ay hindi kumikibo sa kanilang pwesto. Ang pangalawang pinto, na binabantayan din sa loob at labas, ay naabot. Ito ay bumubukas tulad ng una, na walang paglangit-ngit ng mga bisagra o kalampag ng mga bakal na bolts. Dumaan sila, at nagsara itong muli bilang walang ingay. Sa parehong paraan dumaan sila sa ikatlong gateway at natagpuan ang kanilang mga sarili sa bukas na kalye. Walang salitang binibigkas, walang tunog ng yabag. Ang anghel ay dumaos sa harap, na napapalibutan ng isang liwanag ng nakasisilaw na ningning, at si Pedro, na nalilito, at naniniwala pa rin sa kanyang sarili na nasa panaginip, ay sumunod sa kanyang tagapagligtas. Sa gayon ay dumaan sila sa isang kalye, at pagkatapos, ang misyon ng anghel ay natupad, siya ay biglang nawala. Naglaho ang makalangit na liwanag, at nadama ni Pedro na siya ay nasa malalim na kadiliman, ngunit habang ang kanyang mga mata ay naging bihasa sa kadiliman, ito ay unti-unting nabawasan, at natagpuan niya ang kanyang sarili na nag-iisa sa tahimik na kalye, kasama ang malamig na hangin sa gabi na hamihip sa kanyang noo. Napagtanto niya ngayon na siya ay malaya, sa isang pamilyar na bahagi ng lungsod, nakilala niya ang lugar na madalas niyang puntahan at inaasahang dadaan sa kinabukasan sa huling pagkakataon. Pilit niyang inaalala ang mga pangyayari noong mga nakaraang sandali. Naalala niyang nakatulog siya, nakagapos sa pagitan ng 2 sundalo, na tinanggal ang kanyang sandalyas at panlabas na kasuotan. Sinuri niya ang kanyang pagkatao at natagpuan ang kanyang sarili na ganap na nakadamit at nakabigkis. Ang kanyang mga palso, na namamaga dahil sa suot na malupit na bakal, ay wala sa mga manacle. Napagtanto niya na ang kanyang kalayaan ay hindi maling akala, walang panaginip o pangitain,
ngunit isang pinagpalang katotohanan. Sa kinabukasan ay dadalhin siya upang mamatay, ngunit, narito, iniligtas siya ng isang anghel mula sa bilangguan at mula sa kamatayan. At nang magkaisip si Pedro, ay sinabi niya, ngayon ay talastas na kung sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel, at iniligtas ako sa kamay ni Herodes, at sa buong pag-asa ng bayan ng mga Hudyo. Ang apostol ay agad na pumunta sa bahay kung saan nagtitipon ang kanyang mga kapatid at kung saan sila naruroon sa sandaling iyon ay nagsasagawa ng time na panalangin para sa kanya. Habang si Pedro ay kumakatok sa pintuan ng tarangkahan, isang dalaga ang dumating upang makinig, na nagngangalang Roda. At nang makilala niya ang tinig ni Pedro, ay hindi niya binuksan ang pintuan sa galit, kundi tumakbo siya papasok, at isinaysay kung paanong si Pedro ay nakatayo sa harap ng pintuang bayan. At sinabi nila sa kanya, ikaw ay baliw. Ngunit palagi niyang pinaninindigan na ganoon nga. Nang magkagayoy sinabi nila, ito'y kanyang anghel. Datapwat si Pedro ay nagpatuloy sa pagkatok, at nang mabuksan nila ang pinto, at siya'y makita, ay nangagtaka sila. Ngunit siya, na kinumpirma sila ng kamay upang tumahimik, ay isinaysay sa kanila kung paano siya inilabas ng Panginoon sa bilangguan. At si Pedro ay, umalis, at pumunta sa ibang dako. Napuno ng galit at papuri ang mga puso ng mga mananampalataya, dahil dininig at sinagot ng Diyos ang kanilang mga panalangin at iniligtas si Pedro mula sa mga kamay ni Herodes. Sa umaga ay nagtipon ang isang malaking pulutong ng mga tao upang saksihan ang pagbitay sa apostol. Nagpadala si Herodes ng mga opisyal sa bilangguan para kay Pedro, na dadalhin na may malaking pagpapakita ng mga armas at mga bantay upang hindi lamang matiyak na siya ay makatakas, ngunit upang takutin ang lahat ng mga nakikiramay at upang ipakita ang kapangyarihan ng hari. Nang matuklasan ng mga bantay sa harap ng pintuan na si Pedro ay nakatakas, sila'y natakot. Ito ay malinaw na sinabi na ang kanilang mga buhay ay kinakailangan para sa buhay ng kanilang pananagutan, at dahil dito sila ay naging lalo na mapagbantay. Nang dumating ang mga opisyal para kay Pedro, ang mga kawal ay nasa pintuan pa rin ng bilangguan, ang mga bolts at mga halang ay mabibilis pa rin, ang mga tanikala ay nakakabit pa sa mga palso ng dalawang kawal, ngunit wala na ang preso. Nang ang ulat ng pagtakas ni Pedro ay dinala kay Herodes, siya ay nagalit at nagalit. Kinasuhan ang bantay ng bilangguan ng pagtataksil, inutusan niya silang patayin. Alam ni Herodes na walang kapangyarihan ng tao ang nagligtas kay Pedro, ngunit determinado siyang huwag kilalanin na binaygo ng isang banal na kapangyarihan ang kanyang plano, at inilagay niya ang kanyang sarili sa matapang na pagsuwi laban sa Diyos. Hindi nagtagal pagkatapos na mailigtas si Pedro mula sa bilangguan, pumunta si Herodes sa Caesarea. Habang naroon ay gumawa siya ng isang mahusay na pagdiriwang na dinisenyo upang pukawin ang paghanga at makuha ang palakpakan ng mga tao. Ang pagdiriwang na ito ay dinaluhan ng mga mahilig sa kasiyahan mula sa lahat ng lugar, at nagkaroon ng maraming piging at pag-inom ng alak. Sa dakilang karangyan at seremonya, si Herodes ay nagpakita sa harap ng mga tao at nagsalita sa kanila sa isang mahusay na talumpati. Nakasuot ng balabal na kumikinang na may pilak at ginto, na nakakuha ng sinag ng araw sa kumikinang na mga fold nito at nakasisilaw sa mga mata ng mga nanunood, siya ay isang napakarilag na figure. Ang kamahalan ng kanyang hitsura at ang puwersa ng kanyang napiling mahusay na wika ay umindayog sa kapulungan na may makapangyarihang kapangyarihan. Ang kanilang mga pandama ay nabaluktot na sa pamamagitan ng piging at pag-inom ng alak. Sila ay nasilaw sa mga palamuti ni Herodes at nabighani sa kanyang pag-uugali at pananalita, at ligaw na may sigasig sila shored pagpupuri sa kanya, deklarasyon na walang mortal ay maaaring magpakita ng tulad ng isang hitsura o command tulad na kagugulat mahusay na pagsasalita. Ipinahayag pa nila na habang iginagalang nila siya bilang isang pinuno, mula ngayon ay dapat nilang sambahin siya bilang isang Diyos. Ang ilan sa kanila na ang mga tinig ay narinig na ngayon na lumuluwalhati sa isang hamak na makasalanan ay ilang taon pa lamang ang nakalipas ay itinaas ang galit na sigaw, lumayo kay Jesus. Ipako siya sa krus. Ang mga Hudyo ay tumanggi na tanggapin si Kristo, na ang mga kasuotan, magaspang at madalas naman siya sa paglalakbay, ay nakatikip sa puso ng banal na pag-ibig. Ang kanilang mga mata ay hindi nakilala, sa ilalim ng mapagpakumbabang panlabas, ang Panginoon ng buhay at kaluwalhatian, kahit na ang kapangyarihan ni Kristo ay nahayag sa harap nila sa mga gawa na hindi magagawa ng isang tao.
Ngunit handa silang sambahin bilang isang Diyos ang mapagmataas na hari na ang maningning na mga kasuotang pilak at ginto ay nakatikip sa isang tiwali, malupit na puso. Alam ni Herodes na hindi siya karapat-dapat sa anumang papuri at parangal na ibinibigay sa kanya, ngunit tinanggap niya ang idolatria ng mga tao bilang kanyang nararapat. Ang kanyang puso ay napuno ng tagumpay, at ang kislap ng nasisiyahang pagmamataas ay lumaganap sa kanyang mukha nang marinig niya ang sigaw na umaakyat. Ito ay tinig ng isang Diyos, at hindi ng isang tao. Ngunit biglang may naganap na kakilabot na pagbabago sa kanya. Ang kanyang mukha ay naging mapotla bilang kamatayan at binaluktot ng paghihirap. Nagsimula ang malalaking patak ng pawis mula sa kanyang mga pores. Tumayo siya saglit na parang nalilito sa sakit at takot, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang namumutla at maaliwalas na mukha sa kanyang mga kaibigan na natakot. Sumigaw siya sa mga tonong walang pag-asa, siya na iyong itinaas bilang Diyos ay tinamaan ng kamatayan. Sa pagdurusa ng pinakamatinding paghihirap, siya ay nadala mula sa tagpo ng pagsasaya at pagpapakita. Ilang sandali bago siya naging mapagmataas na tumatanggap ng papuri at pagsamba ng napakalaking pulutong na iyon, ngayon niya napagtanto na siya ay nasa kamay ng isang pinuno na mas makapangyarihan kaysa sa kanyang sarili. Ang pagsisisi ay inagaw sa kanya. Naalala niya ang kanyang walang humpay na pag-uusig sa mga tagasunod ni Kristo, naalala niya ang kanyang malupit na utos na patayin ang inosenteng si Santiago, at ang plano niyang patayin si Apostol Pedro, naalala niya kung paano sa kanyang kahihiyan at bigong galit ay nagdulot siya ng isang walang katwiran na paghihiganti sa mga gwardya ng bilangguan. Pakiramdam niya ay nakikitungo na sa kanya ang Diyos, ang walang humpay na mang-uusig. Wala siyang nakitang lunas sa sakit ng katawan o dalamhati ng isip, at wala siyang inaasahan. Alam ni Herodes ang batas ng Diyos, na nagsasabing, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko, Exodo Kapitulo 20 versikulo 3, at alam niya na sa pagtanggap ng pagsamba ng mga tao ay napunan niya ang sukat ng kanyang kasamaan at dinala sa kanyang sarili ang makatarungang galit ni Jehovah. Ang parehong anghel na nagmula sa maharlikang korte upang iligtas si Pedro, ay naging mensahero ng puot at paghatol kay Herodes. Sinaktan ng anghel si Pedro upang magising siya sa pagkakatulog, ito ay sa isang kakaibang hampas na sinaktan niya ang masamang hari, ibinaba ang kanyang pagmamataas at dinala sa kanya ang parusa ng makapangyarihan. Namatay si Herodes sa matinding paghihirap ng isip at katawan, sa ilalim ng ganting paghatol ng Diyos. Ang pagpapakitang ito ng banal na hustisya ay nagkaroon ng malakas na impluwensya sa mga tao. Ang mga balita na ang apostol ni Kristo ay mahimalang nailigtas mula sa bilangguan at kamatayan, habang ang kanyang mang-uusig ay sinaktan ng sumpa ng Diyos, ay dinala sa lahat ng lupain at naging paraan ng pag-akay sa marami sa isang paniniwala kay Kristo. Ang karanasan ni Felipe, na inutusan ng isang anghel mula sa langit na pumunta sa lugar kung saan nakilala niya ang isang naghahanap ng katotohanan, ni Cornelio, binisita ng isang anghel na may mensahe mula sa Diyos, ni Pedro, sa bilangguan at hinatulan ng kamatayan, pinangunahan ng isang anghel patungo sa kaligtasan, lahat ay nagpapakita ng lapit ng koneksyon sa pagitan ng langit at lupa. Sa manggagawa para sa Diyos ang talaan ng mga pagdalaw ng anghel na ito ay dapat magdulot ng lakas at tapang. Ngayon, tulad ng sa mga araw ng mga apostol, ang makalangit na mga sugo ay nagdaraan sa kahabaan at lawak ng lupain, na nagsisikap na aliwin ang mga nagdadalamati, upang protektahan ang mga hindi nagsisisi, upang makuha ang mga puso ng mga tao kay Kristo. Hindi natin sila nakikita ng personal, gayunpaman sila ay kasama natin, gumagabay, nagtuturo, nagpoprotekta. Ang langit ay inilapit sa lupa sa pamamagitan ng mahiwagang hagdan na iyon, ang base nito ay matatag na nakatanim sa lupa, habang ang pinakamataas na bilog ay umaabot sa trono ng walang hanggan. Ang mga anghel ay patuloy na umaakyat at bumababa sa hagdan na ito ng nagniningning na ningning, dala ang mga panalangin ng mga nangangailangan at nagdadalamati sa Ama sa itaas, at nagdadala ng pagpapala at pag-asa, lakas ng loob at tulong, sa mga anak ng tao. Ang mga anghel ng liwanag na ito ay lumilikha ng makalangit na kapaligiran tungkol sa kaluluwa, na nag-aangat sa atin patungo sa hindi nakikita at sa walang hanggan. Hindi natin makikita ang kanilang mga anyo ng ating natural na paningin, sa pamamagitan lamang ng espiritual na pangitain natin makikilala ang mga bagay sa langit. Ang espiritual na tainga lamang ang nakakarinig ng pagkakaisa ng makalangit na mga tinig. Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa palibot ng nangatatakot sa kanya, at iniligtas sila.
Awit Kapitulo 34 versikulo 7. Inatasan ng Diyos ang kanyang mga anghel na iligtas ang kanyang mga pinili mula sa kapahamakan, upang bantayan sila mula sa salot na lumalakad sa kadiliman, at sa pagkawasak na sumisira sa katanghaliang tapat. Awit Kapitulo 91 versikulo 6. Paulit-ulit na nakipag-usap ang mga anghel sa mga tao gaya ng pakikipag-usap ng isang tao sa isang kaibigan, at dinala sila sa mga lugar ng seguridad. Paulit-ulit na pinabago ng nakapagpapatibay na mga salita ng mga anghel ang humihinang mga espiritu ng matatapat at, na dinadala ang kanilang mga isipan sa itaas ng mga bagay sa lupa, ay naging dahilan upang makita nila sa pamamagitan ng pananampalataya ang puting damit, ang mga korona, ang mga sanga ng palma ng tagumpay, na matatanggap ng mga mananagumpay, nang palibutan nila ang dakilang puting trono. Gawain ng mga anghel na lumapit sa mga sinubukan, sa pagdurusa, sa tinutukso. Sila ay gumagawa ng walang pagod alang-alang sa mga taong para kanino si Kristo ay namatay. Kapag ang mga makasalanan ay inaakay na ibigay ang kanilang sarili sa tagapagligtas, ang mga anghel ay nagdadala ng balita sa langit, at mayroong malaking kagalakan sa gitna ng makalangit na hukbo. Magkakaroon ng kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisi, higit pa sa 79 na matuwid na tao, na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Lucas Kapitulo 15 versikulo 7. Ang isang ulat ay dinadala sa langit ng bawat matagumpay na pagsisikap sa ating bahagi na pawiin ang kadiliman at ipalaganap ang kaalaman tungkol kay Kristo. Habang isinasalaysay ang gawa sa harap ng Ama, ang kagalakan ay nagdudulot ng kagalakan sa lahat ng makalangit na hukbo. Ang mga pamunuan at mga kapangyarihan ng langit ay nagmamatsyag sa pakikidigma na, sa ilalim ng maliwanag na nakapanghihina ng loob ng mga kalagayan, ang mga lingkod ng Diyos ay nagpapatuloy. Ang mga bagong pananakop ay natatamo, ang mga bagong karangalan ay nanalo, habang ang mga Kristiyano, na nagtitipon-tipon sa bandila ng kanilang manunubos, ay humayo upang ipaglaban ang mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya. Ang lahat ng makalangit na mga anghel ay nasa paglilingkod sa mapagpakumbaba, naniniwalang mga tao ng Diyos, at habang ang hukbo ng Panginoon ng mga manggagawa dito sa ibaba ay umaawit ng kanilang mga awit ng papuri, ang koro sa itaas ay nakikiisa sa kanila sa pagbibigay ng papuri sa Diyos at sa kanyang anak. Kailangan nating mas maunawaan ang misyon ng mga anghel. Makabubuting tandaan na ang bawat tunay na anak ng Diyos ay may pakikipagtulungan ng mga makalangit na nilalang. Ang di nakikitang mga hukbo ng liwanag at kapangyarihan ay dumalo sa maaamo at mabababang naniniwala at umaangkin sa mga pangako ng Diyos. Ang mga kerubin at mga serapin, at mga anghel na napakahusay sa lakas, ay nakatayo sa kanan ng Diyos, lahat ng mga espiritong naglilingkod, na isinugo upang maglingkod para sa kanila na magiging tagapagmana ng kaligtasan. Hebreo Kapitulo 1 versikulo 14. Dito nagtatapos ang Kabanata 15. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.